Ito, sinasabi niya na magnanakaw daw ako. Ang recent, nagsimula yung recent away na ito because she accused me na nagnakaw daw ako. Tinangay ko daw yung sahod ng mga DDS vloggers and bloggers. Tapos pumunta daw ako ng Thailand. O putang ina. Kahit isang evidence wala siyang maipakita. Kahit isang DDS vlogger walang lumabas, gumawa ng video or nag-post na, hey Tiyo, yun nasaan na yung bayad namin, kailangan namin kunin. Pero kasi alam kong baliw yung jamag no na. Okay, pause. Okay, so, first and foremost, let's address first yung elephant in the room na sinabi niya. Kasi kinonect niya kay Zaldico. Ano ba ginawa ng Malacanang doon? Di ba dininay nila na hindi totoo yan? Si Romualdez din, di ba dininay niya rin? Kasi, of course, kung meron kang accusation sa isang tao, ano ang dapat mong gawin? Of course, i-deny mo. Tapos hayaan mong yung nag-a-accuse sa'yo, yung magpatunay. Di ba? Ganun lang kasimple yun, bro. Ito kasi, nung January 1, ito post niya to, babasahin ko sa inyo. Sa mga DDS vloggers na tinakbo ko raw yung sahod, pasensya na sa inyong lahat. Binili ko to ng mga mamahaling gamit, wearable wallet, at mga sahod, blah blah blah. Also, 1 month vacation ko. Okay, and totoo naman talaga nasa ibang bansa ngayon si Tio Moreno at nagbabakasyon. Gagamitin ko muna ito dahil puro Makalan 18 ang iinumin namin. Baka ma-short ang travel budget ko, okay? Hintayin nyo lang, pag uwi ko, makakasahod din kayo. Patient is a virtue, waiting is the key. Okay, now, sinasabi ng mga tao na sarcastic ito. I beg to differ. Bakit? Kasi seryoso yung allegation sa'yo eh. Seryoso yung allegation sa'yo na nagnanakaw ka daw ng sahod. Sabi ni Jam Magno, according to you. So ano dapat una mong gagawin? Vehemently deny it first. Di totoo yan. Patunayan nyo yan. Pero dito sa post na to, parang pinupush mo pa eh. Alam mo kasi na kung yung mga ganyan kasi, wala naman totoong payroll yan. Parang, or sigurado mo, hindi yan regular, di ba? Kumbaga parang project-based lang yan. So, hintayin nyo lang pag uwi ko. So, ibig sabihin, nasa iyo pa talaga yung pera. Tama, kasi hintayin nyo lang pag uwi ko, makakasahod din kayo. So, totoo talaga na may hawak ang pera. Kasi inamin mo naman sa post mo eh. Wala naman pumilit sa'yo na maging sarcastic ka eh. Dapat i-deny mo muna. Tapos hintayin mo yung mga kalaban mo, na sila yung maglabas ng ebidensya laban sa'yo. Ako, hindi ko naman kalaban tong tao na to eh. Nataon lang talaga na DDS siya, tapos hindi ako anti-DDS ako. So, nagkakaroon kami ng kontrahan ng sinasabi. Kinontent ko lang din to, nung binabanatan niya yung Bini, di ba? Kalalaking, hindi bagay, bading naman kasi, di ba? So, yun yung point doon. Ngayon, sa Nico David, sarcastic naman yan. Paano? Sige, pagbibigyan kita sarcastic ka, pero dapat alam mo yung buong konteksto ng pag-aaway. Kasi sarcasm only works if you know the whole context. Kung alam mo yung, doon mo lang magigets na sarcastic siya, kung kompleto yung konteksto mo. Pero pag hindi kompleto yung konteksto mo, nakita mo lang yan, na browse mo lang yan, di hindi mo iisipin na sarcasm pala yan. Pero, having said that, hintayin nyo lang pag uwi ko, makakasahod din kayo. Kaya ka nga kinall out ni Attorney Reyes eh. 'Di ba? Bakit ka kinall out ni Attorney Reyes? Kasi, this is almost a confession, 'di ba? It's against your interest na sabihin mo 'yan. So parang nagulat din siya. So inaamin mo na hawak mo talaga yung pera at the very least. Kasi sabi mo rito sa bandang dulo, hintayin nyo lang pag uwi ko, makakasahod din kayo. Patient is the virtue. Waiting is the key. So at least alam namin na talagang may sumasahod ng mga DDS vloggers. Kasi you never denied. In fact, dito sa live stream mo, inamin mo pa na talagang under ka ng OVP. So, mas maraming, alam mo yun, kung nagko-connect the dots ka, talagang makikita mo kung gaano ka shady talaga yung mga nangyayari sa mga sulok ng internet. 'Di ba? Again, uulitin ko, okay lang naman na tumanggap ka ng bayad. Basta yung bayad is alam mo na hindi galing sa ayos. And you cannot really assume na galing sa illegal yung perang natatanggap mo. Kasi nga, may presumption of innocence yan. Kunyari, nagbayad sa'yo, kunyari, politiko, yung nagbayad sa'yo, iisipin mo ba talaga na galing sa masama yun? Paano kung mayaman yung politiko, bilyonaryo halimbawa?
Paano kung sobrang dami niyang pera, iisipin mo ba na alam mo yun, meron naman kasi mga politiko talaga na sobrang bilyonaryo sila eh. Would you assume na itong mga politiko na to ay um, galing sa kupit yung pera? Of course not. May presumption of innocence eh. Mahirap mag-isip ng masama sa kapwa mo. The Constitution is commanding you that in good faith lahat ng bagay na coming your way. Of course, if you can prove it otherwise, then dun pa lang. So, yun yung point ko rito. Dito, hindi mo naman dininay na walang sahod ang mga DDS. In fact, kino-confirm mo na meron kang hawak or at least na, di ba, putang ina, na may nakukuha kayo dito sa pagpo-political vlogging. I mean, let's get it straight Itong mga pages namin, meron tong bayad. Mag-post ako ng isa, may bayad yan. Okay na para sa akin, okay na sa akin yun. Pero, hindi rin naman ako above na para kung meron mag-i-sponsor sa akin, why not? Kunyari, magpapapromote ka ng chicharon, why not? Diba? Mali ba yun? That's the point I'm driving at. Okay? Ngayon, kung totoo talaga na ikaw yung may hawak ng pera ng mga DDS vloggers, hindi mo kasi dinideny, idol. Tanga-tanga mo. Tuloy. Mga kakamping niya, for example, si Thea Tan, yung mga kakamping na mga vlogger ko, no, naniwala naman sila, okay? Oo. Tapos, Ako naniwala ako nung nakita kong hindi mo dinideny. Kaya nga laging may question mark ako. Tapos inaasar mo pa ako, lumpo ako. Paano kung hindi pala ako lumpo? Di naniwala ka din ng walang ebidensya. Kanino nyo kasi narinig yan? Hindi naman kasi nga totoo yan, Diyos ko Lord. Like, kung meron kayong Strava, pwede nyong hanapin yung pangalan ko doon, Nico David. Makikita nyo yung workouts ko doon. Publicly posted lahat yun. May mga pictures ako, may mga videos ako na nakakalakad naman ako. So, ibig sabihin, hindi totoo na lumpo ako. 'Di ba? Pero itong mga tangang DDS na to, paniwalang-paniwala sila dun sa mga tao na nagkakalat niyan. Kaya nga nagdemanda ako kasi alam ko na tama ako na may pag-asa akong manalo pag umabot to doon sa stage na yon. 'Di ba? Gets mo ba? Hindi nyo kasi inaalam yung backstory, pero hindi ko rin naman sila sinisisi. Naniniwala lang sila doon sa mga gusto nilang paniwalaan. Kasi there's a phenomenon called cognitive bias, 'di ba? Gusto mo na yung alam mo is ma-reinforce ng mundong ibabaw na to. That's why nakikinig kayo. Halimbawa, hater na kita or galit ka sa akin kaso wala kang magandang ibubuga versus sa akin. So, ang gagawin mo, makikinig ka dun sa mga tao na feeling mo maganda yung buga nila kasi nagko-conform yon dun sa bias mo. It happens every time dito sa social media. Ganon yun. Promise ko sa inyo. O, di ba sinabi ni ganitong vlogger kasi nakita niya daw, really? Alam mo, pinakatangang narinig ko dito sa social media. Yung topography ng kwarto ko, kung anong itsura niya. I invite anyone na hindi naniniwala na may banyo ako sa kwarto, na pumunta kayo rito sa bahay ko. Picturean nyo pa. Yan ang gusto ko eh. Kasi pansin ko din sa mga DDS na to, when they are confronted, talagang tameme. Kasi may pinapost sila na mga pictures ko, nakasama ko yung ibang mga vloggers. Kasi nga uma-attend ako, pag na-invite ako, lalong-lalo nakakilala ko naman yung mga nag-i-invite or may common friend kami, uma-attend ako. Halimbawa, yung sa politikang ina mo kay Kong Eli San Fernando, umattend ako doon. Bakit? Kasi kilala ko si Kong Eli eh. Kilala ko yung Kamanggagawa party list eh. I've supported Kamanggagawa party list. In the sense na dinidefend ko yung ibang positions ni Kong Eli nung binabanatan siya ng mga DDS noong 2024. I remember that fondly. Isa sa mga nag-trending ko na video is yung 500,000 views yata yun. Yung binabanatan ni Banat Bay si Kong Eli, dinefend ko siya. Bakit? Kasi nga, naniniwala ako dun sa advokasya ng Kamanggagawa party list. And tinanggap nila ako dun. Nito lang, 'di ba, yung kinakalat nyo na kasama ko, first time kong ma-meet si Attorney Jess noon. 'Di ba? Mabait naman si Attorney Jess, maraming kwento, maraming Tweety birds, ganun. So nakipagchismisan ako sa kanila. Mga political vloggers 'yun. At least nga napasok ko na yung political sphere na 'yun eh.
why do you think I am asking for an SMNI invitation? Why do you think I am trying to get invited sa Peanut Butter Gallery? Why do you think am I asking people to meet up with me? Bakit? Ano lang ba yun? Wala lang? Hindi. Kasi gusto nating i-upgrade yung content natin. We have been doing this for a very, very long time now. Sawa na siguro kayo ng ganitong klaseng format ng video, or at least umay na kayo na ako lang yung nagsasalita, may video sa Gedli, tas magre-react ako. Mas maganda kasi pagharapan. Yun yung natuklasan ko sa kamanggagawa base noon, dun sa doon sa bahay nila doon. Kasi nga, they've shared a lot of things sa akin. Ang dami kong natutunan doon just for that single conversation na yon. Ganon yon. So kung ayaw nyo naman, edi wala tayong mapupuntahan dito. Ikaw naman, tumigil sa kakaamin mo, hindi ka cute pagka ginagawa mo yun. Wag mo sabihin mo lang, hindi totoo, di tapos na yung usapan, move on na ang lahat. Ngayon, binring up mo na naman, yan tuloy, na content ka. Yan lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lods.